Wala pang kumpirmasyon mula sa mga opisyal ng Pilipinas na nasa Laos pero kahit nakansela na ang pulong nila ni US President Barack Obama, may tatlong iba pang bilateral meeting si Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang bansa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa nga nagbibigay ng pahayag ang kampo nitong si Pangulong Rodrigo Duterte o maging yung kanyang miyembro ng delegasyon kaugnay nga nung pagkansela ng White House doon sa itinakdang bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Obama ng Estados Unidos. Sinabi sa GMA News ni ASEC Charles Jose na tagapagsalita ng DFA, inaayos pa raw nila ang ilalabas na statement. Kung natuloy, dapat sana ay alas 5:10 ng hapon oras sa Maynila, nakatakdang magpulong ang dalawang lider na inaasahang tatagal ng may 30 minuto. Bagamat nakansela, magiging abala pa rin ang Pangulong Duterte. Mayroon siyang tatlong bilateral meetings. Una na nga ang bilateral meeting niya sa Singapore bandang tanghali na susundan agad ng isa pang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at itinuturing na strategic partner nitong bansang Japan. May bilateral meeting din sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na kapwa claimant sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Ngayong araw din ang opening ceremony ng ASEAN Summit kung saan makakasama ng Pangulo ang 9 na iba pang leader ng rehiyon. Rafi, bagamat kansilado na nga yung bilateral meeting sa pagitan ng Pangulo at ng Pangulong Obama ng Estados Unidos, ay may mga pagkakataon pa rin na magkakasama sila sa summit. Katulad na lamang sa last day nitong ASEAN Summit ay may tinatawag na ASEAN Plus United States Summit kung saan nga naroon ang Pangulong Obama at makakaharap niya ang lahat ng mga leader ng rehiyon sa Southeast Asia. Kaya aabangan natin, Rafi, kung ano ba ang magiging actuation o gestures ng magkabilang panig, kung makakaapekto ba ng labis ito yung pagkakakansela ng bilateral meeting sa magiging ugnayan ng ating ng dalawang leader sa kanilang pagdalo dito sa ASEAN Summit, Rafi. Iyan, nabanggit ba na ng mga opisyal ng Malacanang kung ano yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa nila kinukumpirma kung kansilado na nga sa side at least ng Pilipinas yung talks with Obama, or talagang hindi lang sila nagsasalita sa ngayon na Iyan? Well, Rafi, sinubukan natin na kunan sila ng pahayag mula pa kaninang alas 4 ng madaling araw. Dito yan sa oras ng Laos, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga sila nagbibigay. Ang nabanggit nga lamang itong si ASEC Charles Jose ay patuloy pa nilang inaayos yung statement kung mailalabas nga statement ngayong araw. At mamayang alas 5 ng hapon dito o alas 6 ng gabi dyan sa Maynila ay magkakaroon din ng nakaschedule na press conference itong si PCO Secretary Martin Andanar. At yung pagkakakansela na yan ng bilateral meeting sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang isa sa tiyak na magiging paksa ng press conference na mangyayari din dito sa Media Center ng ASEAN Summit kung saan kami naroroon ngayon, Rafi. Iyan, bagamat sinabi na nga ng White House na kanselado na yung bilateral talks, banggit mo rin na may pagkakataon pa rin naman na magkikita at magkakausap itong si Pangulong Duterte at si Obama. May impormasyon na ba kayo kung ano yung seating arrangement? Kasi usually sa mga ganyang mga pulong, yung seating arrangement mahalaga dahil dyan nagkakaroon ng pagkakataon na medyo mas matagal na mag-uusap yung dalawang leader outside of a bilateral talks at sa labas ng photo op na kadalasan ay may mga small chats din nangyayari sa mga leader dyan na Iyan. Tama, Rafi, bagamat walang mga formal na bilateral meetings dun sa pagitan ng mga leader ng mga bansa, ay nangyayari nga talaga yung mga sinasabi mo na talagang pag nagkatabi kayo, may malaking tsansa na matagal din kayo magkausap, lalo't matagal yung summit na aatenan nila for that particular day. Pero Rafi, hanggang sa ngayon, yung arrangement ng upuan, kung particular nga nung sa binanggit ko kanina na ASEAN plus US Summit, wala pang inilalabas itong media center o maging yung kampo ng Malacanang ng Pangulong Duterte kung sino-sino ba yung magiging magkakatabi pagdating ng summit kung saan makakasama ng mga ASEAN leaders ang Pangulo ng Estados Unidos, Rafi.
Iyan, ano yung naging pagtanggap ng international media dun sa pagdating dyan ng Pangulong Duterte matapos ngayong naging pahayag niya sa Davao International Airport bago siya umalis? Dahil lang ngayon ay may mga binabanggit na nabuhay, kumbaga ika nga yung dugo ng mga media dyan dahil kadalasan daw ay boring yung ASEAN Summit. Pero ngayon, meron talaga silang i-cover na nabanggit nga ni Obama ay very colorful guy. So ano ngayon yung pagtanggap ng international media tungkol sa mangyayaring summit ngayon dyan na Ian? Actually, Rafi, talagang pinakakaabangan din ng mga foreign media na kasama rin natin dito sa Laos yung pagkikita o paghaharap o maaaring pagkakamay ng Pangulong Duterte at ng Pangulong Obama. Talagang interesado rin sila kung ano ang mangyayari pagka nandun na sila sa mismong summit, kung saan gaganapin yung summit, sapagkat yun nga nagkapalitan na ng mga salita, may mga sinabi na yung magkabilang panig at yun ang talagang inaabangan nila sapagkat gusto rin nilang makita kung paano nga ba magtatapos dito sa summit yung naging palitan nila ng salita na dumaan naman sa iba't ibang mga media, Rafi. Panghuli na lamang, Ian, yung iba pang bilateral talks, nabanggit mo rin kasi na yung mga kausap niya ay iba rito, claimant countries din dun sa West Philippine Sea. So, magiging isa ba ito sa mga usapin dun sa mga bilateral talks? Lalo na yung naging desisyon ng arbitral tribunal na pabor sa Pilipinas laban sa China, Ian. Rafi, bagamat nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na talagang ang gusto nila ay kausapin ng direkta ang China pagdating doon sa panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration, ang nababanggit naman nung kanyang mga delegasyon mula sa DFA, mula sa PCO, talagang hindi naman daw rin nila maiiwasan lalo na kung ito i-open nung kabilang side, lalo ito nga sa panghuli ngayong araw itong Vietnam na alam din natin na mainit din sila sa kanilang claim doon sa West Philippine Sea at marami rin sila mga teritoryo doon na okupado o kiniklaim. Kaya hindi maiiwasan din, Rafi, talagang matatalakayan at isa rin doon sa mga nais isulong ng Pilipinas dito nga sa ASEAN Summit, bukod dun sa drug-free ASEAN at sa seguridad dito sa rehiyon, yung paglaban sa terorismo, isa rin sa nais nating isulong, Rafi, yung tinatawag na legally binding na Code of Conduct ng mga partido patungkol dyan sa agawan din ng teritoryo sa South China Sea or sa West Philippine Sea, Rafi. At mahalaga iyan, yung pagdalo dyan ng Pangulong Duterte dahil tatanggipin na niya yung leadership ng ASEAN dahil next year tayo ang mag-host. Tama ba yun, Ian? Yes, Rafi, sa pagtatapos itong ASEAN Summit, sa pinakahuling araw nito, tatanggapin ng Pilipinas yung chairmanship at sa 2017, ang ASEAN Summit ay gaganapin sa Pilipinas. Kaya magandang pagkakataon din na tayo yung magiging chairman sapagkat syempre bilang chairman, isa ka sa mangunguna dun sa pagbalangkas ng iba't ibang mga nais nilang mga pulisiya at mga hakbang para sa mas maunlad at mas secure na rehiyon natin dito sa Timog Silangang Asya, Rafi. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.